Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong post ang balita ngayon 14 minutes ago. Title, Stella, naghain ng protesta laban sa mayor ng Marikina. Si Congresswoman, ex-Congresswoman Stella Quimbo, parang gusto maging ala Congressman Abante. Di ba? Natalo na si Congressman Abante, biglang umupo. O ito, hain ng protesta, huwag kayong mabibigla kung biglang manalo si Madam Chair Stella at makaupong mayor ng Marikina. Tila hindi pa rin matanggap ni dating Congresswoman Stella Quimbo ang pagkatalo sa 2025 mayoral race sa Marikina matapos siyang maghain ng election protest laban kay Mayor Maan Teodoro sa Comelec. Bagamat lumamang si Teodoro ng 31,394 na boto matapos makakuha ng 142,814 boto laban sa 111,420 boto ni Quimbo, iginiit ng dating mambabatas na may malaking irregularidad na nakaapekto sa resulta. Ito ang sabi niya. Bilang resulta ng pagpalya at maling pagbasa ng mga balota, may kabuuang hindi bababa sa 1,672 boto para sa mayor na hindi nabasa at nabilang ng ACM. Yung automatic counting machine ba yan? Ayon kay Quimbo, may mga balota mula sa priority polling precincts na hindi rin naipasok sa makina, kabilang ang 56 balota na tuluyang naiwan. Upang sabihing binawasan nito ang tunay na kalooban ng mga botante ay isang understatement. Kung nabilang sana ang mga balotang ito, iba ang magiging resulta sa halalan para sa mayor. Maasa. Isinama rin niya sa reklamo ang umano'y kahina-hinalang kilos ng ilang DepEd personnel, pagpapaalis sa kanyang poll watchers at ilang insidente gaya ng lalaking pumasok sa presinto na may pre-shaded ballot at isa pang nagpasok ng USB sa ACM na walang pahintulot. Hiniling ni Quimbo na ipunin ng Comelec ang lahat na ballot boxes mula sa 363 clustered precincts para sa recount, revision at reappreciation ng mga balota at masusing suriin ang mga election documents. Tila patunay na hindi pa tapos ang laban para kay Stella. Yan. Stella. So, anyway, karapatan niya ito na maghain ng protesta. At sana naman, ang Comelec na gawin niya yung tama. Nakakalungkot yung nangyari sa 6th District ba yun? Sa Manila. Na na-disqualify yung si Joel o Joby Oy ba yun? Nang dahil lang sa citizenship. Anyway, bahala ng taong bayan. Anong opinion nyo sa ginagawa ng Comelec na ito? Ngayon, masaya na si Congressman Abante. Nandyan na. At magsasagawa ng quadcom na naman. Grabe. Sino ba yung nagsabi? Congressman Paulo Marcoleta nagsabi na yung quadcom ng 19th Congress, political persecution lang yun. Walang nangyari para sa in aid of legislation. So ito na naman. Sige, quadcom na naman. Ano ba ito? 19th Congress, may TRICOM. Ngayon, may TRICOM na naman. Kailang iba na ang target ng TRICOM ngayon. Hindi na mga vloggers, kundi
flood control projects na. Ano ba yan? Mga kasamahan nilang kongresista ang nasasangkot, tapos sila rin mag-imbestiga. Grabe naman, oy. I don't know sa inyo, basta ako, hindi ako magtitiwala sa resulta ng investigasyon ng TRICOM na ito kung itutuloy nila. Mabuti pa si Congressman Sandro Marcos, mabuti saludo ako sa kanyang pahayag na hindi dapat imbestigahan ng Kamara ang flood control projects. Tama yun. Bakit isinusulong ng TRICOM? Di ba majority floor leader ang Congressman Sandro Marcos? So kung itutuloy ng TRICOM yung investigasyon nila sa flood control, baliwala yung salita ng majority floor leader. Sinong may gusto na mag-imbestiga ng TRICOM? Baka alam nyo na. So parang nakikita ko ang Pangulo gusto niyang tutuhanin ito. Kaya lang may gumagawa rin ng bagay-bagay para bigyan natin ng chance ang Pangulo para patunayan na desidido siya na panagutin ang dapat managot. Okay, balik tayo dito kay Congressman Stella Kimbo. Okay, di ba biglang tinanggal si Congressman Saldico na chairman ng Committee on Appropriations at ipinalit si Madam Chair Kimbo? Galit na galit pala si Pangulong Marcos sa nangyari sa 2025 national budget. Galit na galit. Kaya lang, wala siyang magawa May mas malakas na hindi niya kayang hanggang galit na lang. Pinirmahan pa rin niya yung budget at sayang yung oral arguments ng Supreme Court. Sana April 1, 2, and 3 na specific mag-attend si Madam Chair Stella Kimbo, hindi natin napanood. Anyway, dyan na yan. Sana matuldukan na itong flood control anomalies na ito sa isang no nonsense na investigasyon, isang independent body. Huwag lang TRICOM ng Kamara dahil wala tayong maasahan basta TRICOM ng Kamara. Pwede ang Blue Ribbon Committee plus ang investigasyon ay papasagawa ng Pangulong Marcos Jr. So good luck po, Mayor to be Stella Kimbo. Sana magtagumpay ang inyong protesta. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang yero nga ipangatag sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay. O muna ni siya ang pangtabang sa ila. O karon muna ni sila ang matagaan og yero. Salamat kayo. Salamat kayo. Bye-bye, sir. Salamat kayo. Salamat kayo sa grasya. God bless you all. Human sa pagbahin-bahin ani, butangan pagyud og pangalan ang kada usa. Ay masilaw no. Grabe dahil sa volunteers yo ba ko mga. Ipapa sa dine. Adi ka naman gaid yan isa bata. Tagpanon man nga ibukas bato. Ari ni mo. Salamat. Naalaya mong ato. Salamat sa Ginoo. Barong orasa, alas 12 ang takna. Lampasan niyang dayob. Ano? Nit, di man sila ikutan. Kay palang
Ug karon mo na ni ang balay ni Kuya nga trapal lang. So natagaan na mo siya og yero. Salamat kay sa Ginoo kay naay hinabang nga nakabot sa mua. Ibi na pag-share, salamat kayo. Oo. Pila na din ka kuan niya imong atop? Pila na ka bulan or tuig? Mga kuha naman wa pa yun magtuig. Oo. Pagkaudan Oo. So salamat kayo ya. Salamat.